Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay ang nakakawindang na update nga kagabi na magkasama po ang Ecolyn and ang Kim Pao, tapos yung ipinost ni Paolo Avellino. So bakit nga kaya? Nakikita nila na kaya pala nagpayuda si Paolo ay dahil dito. Pero bago po yan, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po rin yung subscribe button natin at notification bell na rin sa baba upang kayo ay maging updated po at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And ngayong gabi, unahin natin pag-usapan ang tungkol sa mga kaganapan kagabi. So ayan ha, nilinaw na po nating lahat kung bakit po magkakasama sila. Ito'y hindi isang meeting, hindi dahil may project, kundi birthday celebration lamang po ito ni Miss Garlic. And naimbitahan parehas. Kaya po sila magkakasama. Medyo hindi lang tayo sanay na nakikita po na magkakasama sila. Anyway, dumako naman tayo dito sa naging update ni Paolo Avellino na kung saan umani rin po ng reaksyon mula sa mga fans. So, syempre, ang unang reaction ng mga fans, finally, ni Paolo ginalaw na yung baso. Finally, napagtanto natin na magkasama talaga sila ni Kimi. Finally, alam natin kung saan tumungo silang dalawa ni Kim. And finally, di ba alam na natin yung kanila, may shinare na silang ganap sa kanilang Christmas and New Year vacay or vacation trip, hindi ba? Pero sunod dyan, dahil ang sumunod dyan, di ba, update naman na magkasama po ang Ecolyn at ang Kim Pao. So, ang sunod na reaction is kaya siguro nagpayuda si Paolo Avellino ay dahil dito. Para magbigay ng assurance sa mga fans na relax lang kayo, huwag kayong mawiwindang, huwag kayong masishake, maging panatag lang kayo. Kaya siguro daw, di umano nagbigay ng ayuda si Papi Paolo, which is mapapaisip ka rin naman talaga. So, kagabi ko pa yan na naisip hindi na lang natin na-update kasi nga alauna na ng madaling araw noon. So, makawawa naman yung mga seniors natin, mapupuyat ng husto. Pero, ayun, natuwa naman ako kasi sa pag-scroll ko sa social media ay may nakita ako na same thought din na kaya po nag-post si Papi ay para dito. Kasi alam niya na may mga mawiwindang, alam siguro niya na mayroon pong gugulo na naman ang mundo. Gugulo na naman ang mundo. Para magbigay ng assurance. So, inunahan na niya ng paayuda. Ayan. Kaya, kalma lang kayo guys. Kalma lang. Natuwa ako kasi same thought lang din. Itong nakita natin. Pare-parehas talaga tayo na Kim Pao no? Isa lang talaga yung mga utak natin. And if tama yung atin pong hinala, I thank you so much kay Papi. Sabi nga Ninaw, I know, kaya ba inunahan na tayo ng ayuda mo, Paolo? Happy birthday, Miss Garlic. Coordinated pa ang Kim Pao, yung damit. And ito nga, correct. Kaya nagpaayuda, baka intrigahin pa kay Jay. So, ayun na nga. Hindi yun may iwasan, pero at least, 'di ba, si Paolo Avellino ay nagpauna na ng ayuda. So basag na agad kung balak man nilang intrigahin si Paolo kay Janine. Inunahan na ni Paolo Avellino ng ayuda. So basag na agad. Wala pa man, napaka-advance si Papi mag-isip, hindi ba?
So, ganyan natalino si Papi. And siguro siya rin po mismo, ayaw na rin na iniintriga siya sa iba. Kaya naman, inuunahan na niya mga bashers. So, ayan, sana ganyan nga parate. Papi, para panatag ang mga files. Di ba? Grabe, natutuwa ako kasi ini-spoil tayo ni Paolo. Nag 2026 lang. Abay talaga namang feeling ko, ay napaka-espesyal natin. Ngayong 2026, lalo pat parang talaga tutuparin na ni Paolo yung kanyang pangako na magsasalita na this 2026. Ayan, para alam niyo yung parang sumasang-ayon lang sa atin itong taon na to. Yun yung pakiramdam. Samantala, dumako naman tayo dito sa nasagap nating balita kay Janine, kung saan aminado po siya na meron po siyang insecurities sa mga nakakasama or mga taong nasa paligid po niya. Sa itsura at sa mga narating or achievements. Ito yung kanyang ginawa pong pag-amin. I can't avoid the days that I don't feel like 100% or parang there are just days na aside from your appearance, so ayan, aside daw po sa itsura, you feel like you are not good enough or like imposter syndrome. And you don't feel like you can achieve your goals or parang it gets like a little cloudy. You start comparing yourself to the other people around you, whether in looks or in achievements. Whether that happens, I just take the time to put my phone away. Hindi na daw siya hindi na daw, nilalayo na niya, hindi na siya nagpo-phone, pagka ganon, minsan nararamdaman niya na, ayun nga, ang layo niya, hindi lang sa itsura, kundi mga narating sa buhay, parang ganoon. So, nagkakaroon siya ng insecurities. Post ng PepPH from the archives. Janine Gutierrez opens up about dealing with imposter syndrome, self-doubt, and comparison, sharing why taking a break from social media helps her regain clarity and confidence. So, ang headline nila, How Janine Gutierrez Overcomes Imposter Syndrome. Grabe yung headline, parang hindi balita, parang isang essay tungkol sa kung paano ni Janine na-overcome yun. Pero ang tanong, kanino? Kanino siya nakakaramdam ng ganon? Insecurities. Minsan daw parang feeling niya hindi siya good enough, hindi maganda, or layo ng mga narating ng iba kaysa sa kanya. Parang gano'n kasi achievements in life daw, diba? Kapamilya actress Janine Gutierrez recently opened up about her personal struggles with imposter syndrome and how she navigates through moments of self-doubt and insecurity. According to the National Institute of Health, imposter syndrome is a behavioral health phenomenon characterized by self-doubt regarding one's intelligence, skills, or achievements, particularly prevalent among high achievers. Janine shared her approach to overcoming these challenges in an exclusive interview with PH or Philippine Entertainment Portal during the Biotin Philippines launch on January 14, 2024. For one, she advised to fully accept this moment first and recognize them as something normal. She said, I can't avoid the days that I don't feel like 100% or parang there are just days na aside from your appearance, you feel like you're not good enough. Or like imposter syndrome. You don't feel like you can achieve your goals or parang it gets a little cloudy. You start comparing yourself to other people around you, whether in looks or in achievements. One key step Janine has taken was to occasionally pull away from social media, a channel known for including feelings of inadequacy. She revealed, whenever that imposter syndrome happens, I just take the time to put my phone away. Usually, it starts on like doing scrolling. So, try to be very mindful of time with social media and things like that.
And yeah, I just wanna remind everyone that everyone is on their own path. So you should really never compare yourself with anyone. Once you know what makes yourself happy and what your goal is, parang your only competition should be yourself. The Dirty Linen lead star also addressed physical insecurities, admitting she had them in her younger years. Janine expressed, I guess, as I get older, parang it has become like a process of loving yourself and loving your imperfections. There is nobody who's perfect. What I've learned growing up is the thing that you're usually insecure about or annoyed about yourself, parang those are the things pa na dapat mong i-flaunt. So, meron pala siyang ganun. So, totoo pala talaga yung chika na naiinggit siya, ganyan, ganto, ganere. Pero lahat naman tayo dumadaan talaga sa ganung piece. Pero syempre, ang mga Kimpaw fans, talagang agad-agad po na nag-react din tungkol po dito. So, ayan, kanino nga ba siya naiinggit, nai-insecure? Ayan, beauty and achievements, highlight po doon. So, kayo guys, ano inyong masisay tungkol dito sa kanyang pag-amin ng insecurities? Comment nyo nga lang dyan sa baba. Hanggang dito lang po muna ating update. Maraming salamat sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa susunod natin, chikas. Marami pong salamat.